Grabe, naiyak talaga ako sa kinalabasan ng ginawa kong pancake. Napakahirap pa naman gawin nito, lalong-lalo na yung paggawa ng merang. Tapos, ito lang talaga yung mangyayari. Sobrang akong nag-crave sa Japanese pancake na nakita ko dito sa Facebook. Kaya sabi ko, gagayahin ko na lang yung recipe dahil mukhang masarap naman tsaka napaka-floppy talaga nitong Japanese pancake na to. Syempre, para magandang resulta at talagang totoong Japanese pancake nga ang gagawin ko dito, ay talagang sinunod ko yung procedure kung paano yun ginawa. Ang kailangan muna natin ay hiwalay muna natin ang egg yolk sa egg white. Kakailanganin nga natin dito muna ng egg yolk at kasama nun ay lalagyan po natin ng 1 1/2 tablespoon ng evaporated milk o di kaya fresh milk. Tsaka maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng vanilla extract. Nag-sift na rin ako dito ng 1 cup all-purpose flour at 1 teaspoon ng baking powder. O ayan po ha, tama po yung sinabi ko ha, baking powder po ang kailangan natin dito at hindi baking soda. Magkatunog lang yung dalawang yan pero may pinagkaiba talaga yan pagdating sa paglalagay sa mga binibake or mga pagkain ating niluluto, lalong-lalo na sa mga dessert. Kaya be careful at mag-ingat sa paglalagay dahil madalas ay dyan tayo nagkakamali. Next naman ay gagawin nating mirang itong ating egg white at gagamit nga lang tayo dito ng cream of tartar. Kung wala po tayong cream of tartar ay pwede po tayong gumamit ng lemon zest o di kaya vinegar. Kakailanganin din pala natin dito ang 2 tablespoon ng white sugar or yung refined sugar. Paunti-unti lang po dapat ang paglagay nitong ating white sugar habang ito ay ating mini-mix. So grabe, kahit electric mixer na po yung gamit ko dito ay medyo nahirapan pa din ako at medyo may katagalan din pala ang paggawa nitong mirang. Ihahalo lang natin itong mirang dun po sa unang mixture natin kanina na gawa po dun sa ating egg yolk. So dapat dahan-dahan lang at kailangang hindi ma-overmix itong ating mixture. In a pan, kailangan lang natin gumamit ng tissue at maglagay lang tayo ng konting oil doon at saka natin i-rub doon po sa surface ng pan na ating paggagamitan kung saan natin lulutuin itong ating Japanese pancake. Kalimitan sa nakikita ko nga ay gumagamit sila ng ice cream scooper pero dahil wala akong ice cream scooper ay gumamit lang ako ng kutsara. So ayan, napakabilis ng pangyayari. Ay nung binaliktad ko na nga yan, naglagay din ako ng konting tubig doon sa gilid tsaka ko tinakpan itong ating pancake. Naluto na nga itong first batch ko at ayan, mag-try ulit tayo sa second batch kung paano at gaano kaganda itong resulta ng ating Japanese pancake. Siyempre, uulitin lang natin ulit ang procedure kung paano ito maluto ng tuluyan. At eto na nga, nako, dito talaga ako sobrang nainis. So, 3 po ang nagawa kong large pancake doon po sa nagawa kong mixture at isa lang po ang nakain ko. Pagkagising ng panganay ko, inalok ko agad siya na kumain na siya kaagad dahil nagluto na nga ako ng paborito niyang pancake. Pero Diyos ko, pagkatagal-tagal ko ang ginawa ito pero hindi niya kinain at higit pa sa lahat, alam niyo ba kung anong nangyari? Aso lang po yung nakinabang dun sa ginawa ko. Ano ba yan? Kayo mga anong horror story niyo? Kung meron man, i-comment nyo na lang din yan sa ating comment section dyan sa baba. Yun lang po for today's video. Bye!